Okay, Gospel Reflection on Divine Mercy Sunday. So, alam natin, second Sunday of Easter is Divine Mercy Sunday. So, alam natin yon na yung side wound na sinibat para mo-confirm yung death ni Lord, yun yung Divine Mercy. Dumalo yung awa o yung Divine Mercy ni Lord noong sinaksak yung kanyang tagiliran. Technically, it was a Roman's way of confirming the death of a crucified man aside from breaking his legs o yung tinatawag na crucifixion. So, basically, sinabi lang ni Father Joel Gatos na in every pain, we saw love. At yun na nga, mas tinitignan natin yung ating sakit o yung ating paghihirap kaysa dun sa bakit natin to ginagawa. Kasi yun na nga yung sinasabi, kung tanggap mo yung kahinaan ng isang tao kahit gaano ka pa pahirapan, hindi ka magrereklamo. And for me, I was lucky enough na yung tao na yun, yung nagbalaki sa akin. Kasi kung tutuusin, matanda na siya. Hindi na nga siya dapat bumalik, pero he took inalagaan niya ako until 28 years old. So, ibig sabihin, from 0 to 28 years old, that was enough time. Nawala lang siya sa tabi ko nung ako full-fledged adult na. Sabi mo, 28. So, late 20s ko na yun. Lampas 25, sobra-sobra na nga yun. So, doon ko nakita yung ganun. Yun lang yung masasabi ko, yung nagpalaki sa akin, yun. Isina. Wala na akong ibang madidescribe doon. Yun lang talaga yun. Yun ang Divine Mercy. At saka, doon mo makikita sa sugat, yun ang sinasabi ni Father Joel, yung images ng Diyos. No? Isipin nyo, paano nakilala nito ni Saint Thomas si Lord? It's through His wounds. Kasi ayaw niya maniwala. Yung sinasabi, apart from all the wounds, di ba sinasabi natin na nagbago na raw si Lord when He resurrected? Pero yung sugat na yon was a reminder nung kanyang paghihirap at doon siya nakilala. Okay? Yun na lang pwede natin sabihin na yun na nga. You know? At saka yung, di ba may pekla tayo, yung mga sugat na yun. Yung mga sugat na yun reminds us of our triumphs. Di ba yung mga kalyo sa paa, palto sa paa, yung mga sugat-sugat sa kamay, yung mga ganyan. It reminds us of our hard work and labor para sa ating mga mahal sa buhay. So, lagay na lang natin sa ganun yun. So, yun lang po.